Ayaw pong gumana, hindi po mapagana yung ating TV. So, yun pong mga hindi alam yung lyrics. Pakipicture na lang po yung kay Sam. Ang kakantahin po natin ay walang imposible sa ating Diyos, tsaka kami katagpuin. Purihin po ang Panginoon. May kasama po tayo ngayon, si Sister Minnie. Idalangin po natin na talagang kumilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan sa gabing ito. Ready na po ba tayo? Sabi po ng ating aawitin, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Sa tingin man po natin kay hirap, pero walang imposible sa Panginoon. Sige po. Sila Sister Jenny. Yung lyrics, okay na kayo? Sige po. Let us pray first. Father God, maraming salamat po sa gabing ito na alam namin na ito po'y araw na ginawa mo para sa amin, sa aming lahat. Panginoon, kung meron ka pong nasumpungan na karumihan, kasalanan na amin pong naisip, nasalita, nagawa, hinihiling po namin ang kapatawaran nito na igawad mo po sa bawat isa. At Lord, lahat po ng aming mga aawitin, sasambitin ngayong gabi ay inihahandog po namin sa iyo. Maraming salamat po, naway maitaas po namin ang iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay po. Walang imposible sa ating Diyos. Gawing lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Once again. Walang imposible sa ating Diyos. Gawing lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Once again. Walang imposible sa ating Diyos. Gawing lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Once again, walang imposible. Walang imposible sa
ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya, kayang-kaya ni Jesus na ako ay pagpalain, higit pa sa aking inaasam, higit pa sa aking hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. For the last time, kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ako ay pagpalain, higit pa sa aking inaasam, higit pa sa aking hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Hindi po natin nakikita, pero meron po bang imposible sa Panginoon? Wala po, di ba? It's a matter of our faith po sa Panginoon. So, awitin po natin ang merong pagpapakumbaba, yung kami katagpuin. At idalangin po natin to sa Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos.
iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iyong isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain daming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong For the last time, iparanas mo sa amin. Let's make it a prayer. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, Hanggang ang aming kaluluwa'y hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan.
dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Ano man po yung kapanahunan ng aming mga buhay, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan, dahil alam namin na ikaw po ang may kontrol ng lahat ng bagay sa buong mundo. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, meron po bang gustong magpatotoo sa ginawa po ng Panginoon sa kanyang buhay? Good evening, everyone. Natutuwa lang ako sa kabutihan ng Panginoon kasi talagang kahapon medyo andun yung stress, kaba, nervyos. Kasi yung anak ko naka-schedule sa Japan. Meron siyang gagawing dalawang project na basta hindi ko alam kung ano yung project na yon. Basta nabalitaan ko lang na pupunta ng Japan. So, nung 8, iniisip ko nakaalis na. Sabi ko, ang tagal naman ako, 2 linggo. Alam ko 25 yon or 26 gagawin. Tinawagan ko yung kanyang kasama sa bahay kasi hindi siya makontak, ayaw mag-reply sa akin eh. Tinanong ko, sabi ko, nakaalis na ba si ate siya? Sabi niya, oo. Sabi ko, hindi kami nagkakaintindihan doon oo lang siya. Sabi ko, sino kasama niya? Sabi niya, si Derek, si Kuya Frank, tsaka si Monet, yun yung dalawang manager niya, tsaka yung kanyang PA. Expected ko, nasa Japan na. Tapos, tinawagan ko uli, Monday. Nakabalik na ba sila? Sabi niya, opo, nakabalik na. Sabi ko, galing Japan? Ay, hindi pa po. 22 pa po aalis. Ngayong araw na to. Sabi ko, ang gulo mukha ko. Napakagulo mukha ko. Sabi mo, okay na ako ng 1 linggo eh. Tapos ngayon, hindi pa pala nakakalis. Sabi niya, ay, hindi po tayo nagkaintindihan. Sabi ko, oo nga, hindi tayo nagkaintindihan. Tapos tumawag yung pamangkin ko kagabi. Sabi niya, Ma'am, yung anak mo walang kasama sa Japan. Diyos ko, maiyak-iyak ako. Bakit? Sabi ko gano'n. Alis na siya bukas. Bukas, ha? Sabi ko, bakit? Sabi niya, siyempre ang hirap nun. Bit-bit niya lahat. Tapos magme-makeup siya. Tapos may event siyang gagawin doon. Diyos ko, ninenervyos na ito. Nung malaman ko, gantong oras, parang, Lord, ikaw na pong bahala. Ako na-stress kasi, di ba ang hirap nung may gagawin ka, ikaw yung magme-makeup, ikaw yung mag-straight ng buhok mo, ikaw yung mag-ahanap ng damit mo, yung lahat-lahat na, di ba, napakahirap nun. Masabi ko lang nung minsan, inaya ko si Pastora, kasi nga yung pamangkin ko is yung nag-ayos ng visa. Pastora, yung loko ko, kung tututuhanin ni Pastora, di tututuhanin ko din. Pastora, visa tayong dalawa sa Japan. Bahala na kung kailan tayo alis, basta alam ko may lapse yun. Sabi niya, totoo ba yan? Sabi ko, try natin. Si Pastora, siguro bibiro ako. Birong totoo ha. Tapos sabi niya, tapos may tumawag sa kanya, hindi na kami nagkaintindihan. Yun lang naman yun. Ngayon ko naisip yun, yung kagabi, naisip ko yun na sabi ko, Diyos ko, kung pala ako nakamagpabisa, hindi mo problema. Anak ko kasi kagabi daw na-stress yung anak ko. Tumawag kasi yung fans niya, Tita, alam mo ba kagabi, stress si Shai. Kasi yung wala siya, kasi yung manager niya, na dalawa, tsaka yung kanyang PA, denied. Na-denied sa embassy. Sabi ko, ayun, sinasabi ko. May point na naghahanap ako sa anak ko kasi parang hindi niya ako choice. Di ba, sakit? Pero dahil sabi ko, nasa Panginoon ka ako, ipapaubaya ko sa kanila lahat kung ano yung desisyon nila. Tapos kanina nga, nabanggit ko lang doon sa leader niya na, yung fans na leader niya na, sabi ko, alam mo ba, minsan naging nanakot ako kasi hindi niya ako choice. Ngayon napaisip din ako na sabi nung fans, Tita, kasi ganito yan, baka ayaw ka isama ng anak mo kasi mapapagod ka, mahirapan ka, mag-aalala ka pa. Kaya ang kinontak daw nung anak ko
Yung kausap ko kasi, dati daw sila isang grupo, naging dalawang grupo sila ngayon. So yung sa isang grupo, nakakuha siya doon nung meron ng visa, na nakakontak kagabing di daw tinigilan maghanap talaga ng makakasama kasi napakahirap talaga. Ngayon nakakontak siya ng isa, sagot naman ng AirAsia. So yung Diyos ko, Lord, kanina talaga, hindi ko alam kung paano tuwa ang gagawin ko, naiiyak ako sa tuwa. Kasi kagabi parang di ako makakatulog. Kabado, nervyos. Natatakot ako kasi first time mag-iisa nung anak ko dun sa ibang bansa pa. Ako sana dito lang. Sa ibang bansa pa. So, nagpapasalamat talaga sa Panginoon na halos pagkakagising ko, Lord, bahala ka kung sino kakasamahin ng anak ko. Bahala ka kung nung ang gagawin ng anak ko doon, iingatan mo na lang po siya kung mag-iisa siya. Pero, yun nga, sabi nung isang kasama, yung kausap ko kanina, tita, meron naman siyang makakasama, doon na. Tapos nakahiwalay kumbaga sagot ng GMA kasi, yung pupuntahan niya, kung siya lang mag-isa. Dahil may 3 pa nga dapat siyang kasama, kumuha sila ng isang hotel na pag-i-stayan nila, hindi nga na-deny nga yung 3, siya na lang mag-isa. Kaya nga nung naghanap siya at nakakuha naman, ay talagang super, Lord, thank you. At bless na bless ako dito. Kaya, maraming yung bang instant sinagot ng Panginoon yung hiling mo na. Akala mo, wala na. Pero, sinagot niya agad. Kaya, salamat sa Panginoon. Ako ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa yung nagpa-check up nga ako doon sa kay Dr. Labayog doon sa kasi nga hindi nga bumababa yung BP ko ng maayos. Kaya nagpa-check up nga ako doon kay Dr. Labayog. Awa ng Diyos talaga ngayon mababa na yung ayos na yung BP ko. Kaya talagang pinapasalamatan ko ang Panginoon dahil siya binibigay niyang kagalingan sa akin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Meron pa po ba? Sige, kung wala na po, tinatawag ko na po yung magsasalita ngayong gabi. So yun, nagsasalita ka. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa dahil every time na may prayer meeting tayo, nandito po kayong lahat. Ang lahat daw po ng ginagawa natin para sa Panginoon, di mawawalan ng kabuluhan. Yan po ang tandaan natin, promise ng Panginoon. Kinakabahan po ako. Alam niyo ba, pag kinakabahan ako, mahaba yung mensahe. Kaya panalangin niyo hindi ako kabahan. Amen. Mahaba, subalit atin po itong paigliin sa tulong ng Panginoon. Ang mahalaga po mapakinggan natin yung Word of God. Di po ba? Ito naman ang mahalaga. Magbigay sa atin ng kalakasan. Tayo po yung manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa akin para makapagbahagi ng iyong mga salita sa aking mga kapatiran. Nawa po, Panginoon, ay magsilbi itong kalakasan nila sa bawat salita na aming Panginoong pag-aaralan. Salamat po sa buhay ng bawat isang mga kapatiran ko, Panginoon, na walang sawa sa pagdalo ng iyong gawain. Tunay nga po, Panginoon, na dalangin ko po ipakibless mo ang kanilang mga buhay. Ano man ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, nariyan ka, Panginoon, para mag-provide. Ingatan po sila palagi, Panginoon. Lagi mo silang samahan sa lahat ng kanilang mga gawain. Ito po, Panginoon, na aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord. Ang i-discuss po natin ngayon ay matatagpuan po natin sa Bilang. Sa Old Testament po ito. Bilang 13 at saka 14. 2 chapter, no? Kaya mahaba. Nako, sabi ng mga kapatiran. Yan na nga ba si Brother Nelson madalang magsalita kasi kaya sinusulit. Pero wag po kayong mag-alala.
sa tulong ng Panginoon ay isasummarize po natin ito. So, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa 10 tiktik. Alam po ba niyo yung story nito sa bilang? Yung si Moises ay pumili ng 12 tiktik para yung lupang pangako na ipinangako ng Diyos ay mapasa kanila. Sino po ang nakakaalala sa story na to? Kinausap po ni Yahweh si Moises na pumili ng 12 lalaki. Bawat lipi may representative. No? Sa chapter 13, itong aking kinukwento sa inyo. So, ang nangyari dito, nakapili na po si Moises ng 12. Sa bawat lipi may representative. No? Ngayon, bakit pumili ng 12 lalaki ang Panginoong Diyos para padala doon sa Kanaan, yung lupang pangako na ipinangako ni Yahweh para sa mga Israel. Ito kasi para sa kanila yung lupa na to. Ibibigay ito ng Panginoong Diyos sa kanila. Ito yung pangako. Mula sa Ehipto, di po ba? Sila ay inalis. At ang promise ng Lord, dadalhin sila doon sa lupang pangako. Pero bago mangyari yon, na makarating sila sa lupang pangako, marami po silang pinagdaanan. Marami po pa silang pagdadaanan. So, after pagkapili ng 12 lalaki, ay binanggit ni Moises sa 12, o kayo, pupunta kayo doon sa lugar na yon, sa Kanaan. Hindi para magliwaliw. Hindi para magpalaboy-laboy. May mission kayo. Ang mission ninyo, tiktikan ninyo yung lugar ng Kanaan. Yung lupang pangako na ibibigay ni Yahweh para sa atin. Ano ang kabilit-bilinan niya? Kailangan pagpunta nyo doon, alamin ninyo kung anong klaseng lugar mayroon doon. Ang lupa ba nila ay sagana sa mga bungang kahoy? Ang mga tao ba doon ay malalaki o maliliit? Ang kanila bang mga lungsod ay malalaki? Mayroon ba silang matitibay na muog? Kumbaga, mag-i-spy sila kasi sasakupin nila yung lugar na yon. Yan po ang story niyan. Ngayon po, nung yung mga tiktik po ay nanduro na sa lugar na yon, kanila pong pinagmasdan at nakita nila na ang bunga ng punong kahoy doon, grabe, ang lalaki. Panahon ng ubas nung panahon na yun So, yung 12 tiktik ay kumuha ng isang buwig. Alam niyo po ba yung isang buwig? Di ba pagka tayo merong nakitang saging, yung buwig, di ba? Pero kayang-kayang buhatin ng, kahit bata, kayang buhatin yun Pero yung ubas na isang buwig, hindi na buhat ng isang tao. 2 tao ang bumuhat. Bakit? Ganong kalalaki yung mga ubas. Siguro pag nakalima ka nun, tulog ka sa sobrang laki. No. Nag-ulat nito. Yung 12 tiktik nag-ulat. Actually, 10 muna yung nag-ulat Sabi niya, Moises, yung mga bungang kahoy doon, malalaki. Katunayan, nagdala kami ng sample. Ito, 2 tao nagbuhat. Pero, alam mo ba, Moises, ang lalaki ng tao doon. Malalaki ang kanilang mga muog. Ang lunsod nila, malalaki. Matataas ang kanilang muog. Baka mahirapan tayo. Yan yung salaysay ng 10 tiktik. Pag pinag-aralan mo yung ulat ng 10 tiktik na ito ay negatibo. Tama? Negative Kasi hindi natin kayang sakupin. Kasi ang lalaki ng tao, mga higante nandoroon. Nandun pa nga yung angka ni anak Yung Amelisita, pagka tinawag na Amelisita dito sa Bible, mga higante. No? Mga higante sila. So, mahihirapan tayo pagka sinakop natin sila.
Pero alam nyo, meron 2 tao. Dito sa 12, may 2 tumayo. Si Caleb at saka si Josue. Sila lang ang nagsabi, masagana ang lupang iyon. Masagana. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila. Kayang-kaya natin yan. Sabi nila. So, 2 tao lang nagsabi, 10 hindi. No? Pero tingnan nyo, negative yung sinabi nung 10. Hindi natin kaya, higante yan. Pag pinagmasdan po natin, habang pinag-aaralan ko to, totoo naman, wala naman silang gagawin eh. Hindi naman sila makikipaglaban eh. No, ano ba ang alam ng mga Israelita sa pakikidigma? Di po ba sa Ehipto, ang trabaho nila magtayo ng building, ang tawag doon, liligis lang nila yung mga uhay-uhay, yung mga ng mga palay. Hindi sila sanay makipaglaban. Pero bakit kailangan nilang tiktikan? Ba't kailangan silang pumunta doon? No, alam niyo po, pag pinag-aralan niyo to, wala naman silang gagawin talaga eh. Ang Diyos po ang gagawa sa kanila. Mapapasa kanila yung lupa na yon, hindi sa pamamagitan ng kanilang lakas. Hindi sa pamamagitan na sila matapang. Hindi nga sila matapang eh. No? Yung mga Israelita. That time na lumaki sila sa Ehipto. Pero dahil po dun sa 2 tao na si Josue at saka si Caleb, sila lang po yung nag-positive na nag-ulat kay Moises. Ito po yung verse 30. Ano? Pagkatapos nila magsalita, pinatahimik sila ni Caleb at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin sila. Ganun po yung naging stand nila Caleb at saka ni Josue. Bakit kaya? Bakit kaya ganun yung kanilang ulat? Alam nyo, habang pinag-aaralan ko ito, kaya nila nasabi yon. Kasi alam po nilang kasama nila ang Diyos. Ang Diyos po ang nagpapapunta sa kanila sa lugar na yon. At yung lupang iyon ay pinramis na sa kanila. Alam niyo po yung pinramis? Ibinigay na sa kanila. Wala silang gagawin, mapapasa kanila po ito. Ang kailangan lang po nila ay sumunod sa mga instruction. Ito lang po ang dapat nilang gawin, sumunod. Pero yung 10, nag-ulat ng negatibo. Alam niyo po, nagalit si Yahweh sa kanila. Dahil sa ulat nila ng negatibo, nagkagulo po ang Israel. No, nagkagulo. Sabi po dito, ito ang sabi nila, higante ang mga naroon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila na ng buo. No, negative po. Yung naging ulat nung 10 tiktik. Kapag pinag-aralan po natin, parang hindi sila naniniwala doon sa promise ni God sa kanila. Kaya po si God nagalit dahil nakita ni God na yung mga taong ito pala, sinugo nila doon sa Kanaan ang magdudulot ng kaguluhan. Nagkagulo po sa Israel. Ang sabi ng mga Israel, mabuti pa ay namatay na lang kami sa Ehipto. Sana namatay na lang kami sa ilang. Ito po yung ayaw na ayaw ng Panginoon, mga kapatid. Yung tayo nagre-reklamo. Ayaw ng Diyos ng reklamador. Isipin niyo po yung mga Israel. Nakita nila kung paano sila inialis sa Ehipto. Nagpakita ng iba't ibang mga kababalaghan. Di po ba? Alam natin story. Pero sa kabila noon, ng mga Israelita po ay patuloy na nagkakasala sa harapan ni Yahweh. Sila po ay hindi sumusunod, sila po ay nagrereklamo. Sila po ay nawawalan ng pagtitiwala. Ang nais ng Panginoon po sa atin ay matututo tayong magtiwala sa Kanya. Sabi ko nga po kanina, wala namang gagawin tayo, sa totoo lang. Ang Diyos po ang gumagawa. Pero mahirap ba na tayo ay magtiwala sa Panginoon? Mahirap ba na ibigay natin sa Kanyang lahat? Ganun po ang reaction ng tao sometimes.
ang nakikita po natin ay yung mga ginagamit po ng mga tao yung literal na mata. Hindi po nila ginagamit yung spiritual na mata. Limited po. Kaya sometimes si Lord nagagalit. Bakit? Ilalagay po natin siya doon sa isang kahon. O binibigyan lang po natin siya ng ganito ka lang Lord, ganito ka lang kikilos. Si Lord ayaw po ng ganon. Kasi siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Sabi ng ating inawit kanina, walang imposible. No? So, si Yahweh po ay nagalit at nais na po niyang lipunin ang mga Israelita. Subalit, alam niyo po ang maganda rito. Dahil si Moises po ay nagsumamo kay Yahweh. Yahweh, wag mo nang silang parusahan. Sabi ni Moises, wag na, Lord, wag na. Bakit umaapila si Moises? Kasi bayan niya po ito eh. Pinili niya po ang Israel, tapos papatayin lamang niya sa ilang. Hindi po ba? Umapila siya, Lord, wag naman. Sabi ni Moises. Di po ba kayo yung Diyos na mapagmahal? Di po ba kayo yung Diyos na mahabagin? Di po ba kayo yung Diyos na handang magpatawad sa mga nagkakasala? Yan po yung apila ni Moises. So si Lord, ang puso niya talagang super. Although ganun ang ginagawa sa kanya ng Israelita, pinatawad niya. Alam mo, sawgit ng Lord, Moises, dahil sa iyong pagsusumamo, dahil sa iyong panalangin, pinatatawad ko na sila. Ganyan po magmahal si Lord sa atin. Kahit po tayo may mga bagay na nagagawa, still yung love ng Lord nandiyan para pinagkakaloob sa atin. Sino po ba dito ang walang kasalanan o hindi nagkakasala? No? Halos naman tayong lahat. Dumarating po yung time na yan. Nagkakamali tayo. Pero kahit kailan, hindi tayo itinataboy ng Panginoon. Lagi pa rin niya tayong iniaakap. Dito po sa ating pinag-aaralan, no? Ang nakita ng mga 10 tik-tik, hindi natin sila kaya. Malalaki sila, matataas sila. Pero ang sagot ng dalawa, basahin ko lang po sa verse 7, sinabi nila, mainam ang lupaing tinignan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung loloobin ni Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupang iyon. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang magagapi pagkat kasama natin si Yahweh. Wow, di po ba? Napakaganda ng verse na yon. Yun po ang pinangahawakan ng dalawa, ni Josue at ni Caleb. Kasama natin ng Diyos. Ang laking problema, hindi nila kayang pasukin dahil nga sa may mga matataas na muog. Malalaking tao, mga higante. Pero alam nyo po, sabi ni Caleb at saka ni Josue, hindi, kaya natin yan. Kaya natin yan. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, tayong lahat ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Hindi natin talaga kayang mag-survive kung wala ang Diyos sa ating buhay. Ang Diyos lang po talaga ang makakatulong sa atin. Ano pong problema meron tayo? Meron po ba tayong problema sa mga pananalapi natin? Meron po ba tayong problema sa mga pamilya natin? Hindi po ba? Pero lahat pong iyan, iasa po natin sa Panginoon. Sa Kanya po tayo dumepende. Aanihin natin yung marangya tayo sa buhay, pero wala naman sa atin ang Diyos. Hindi natin siya kasama. Aanin natin ang may magandang bahay, pero malayo naman tayo sa Diyos. Di po ba? Although may mga problema tayo, okay lang po yan. At least kasama natin ang Diyos. Aanhin mo yung may titulo ka, hindi mo naman kasama ang Diyos.
Okay lang kahit walang titulo, basta kasama mo ang Diyos. Yun po ang mahalaga. Aanin mo ang yaman sa mundo. Kung yun naman daw kaluluwa mo, mapapahamak. Ano silbi? So ang Lord po, ang gusto niya ipakita sa atin dito, sa pinag-aaralan natin, anumang circumstance meron tayo, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, huwag tayong magpadala sa mga negatibong nakikita natin. Lagi nating isipin, kasama natin ang Diyos. Yun po ang mahalaga eh. No? Ang makasama ang Diyos. Nakakatuwa itong buhay ni Caleb at saka ni Josue. Sa 12 tiktik, 2 lang silang nagsabi ng positibo. Which is, ito naman yung nagustuhan ng Panginoon sa kanila. Kaya ngayon, 10 tiktik po, ay hindi makapapasok doon sa lupang pangako. Dahil sila po ay nagdulot ng kaguluhan. At minaliit po nila si Yahweh. Nung nag-ulat sila ng negatibo, ang Diyos po ay nagalit sa kanila. Sapagkat minaliit po nila ang kapangyarihan ni Yahweh. Sabi nga ni Yahweh dito hanggang kailan ako mamaliitin ng mga taong ito? Bakit hanggang ngayon ayaw pa nila akong paniwalaan sa kabila ng mga kababalagang ginawa kong nakita nila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana. No? Naghalit po si Yahweh. Bakit? Minaliit ng 10 tiktik yung kapangyarihan ng Diyos. Iyan ang ayaw ng Diyos. Yung bigyan natin ng limitasyon yung kapangyarihan ng Diyos. Siya nga yung makapangyarihan sa lahat, tapos bibigyan mo lang siya ng isang maliit na space para kumilos. Di po ba? Kaya nagalit po ang Diyos. Yung 10 tiktik na iyon, ang kanila, hindi makakarating sa lupang pangako. Alam mo, pag binasa po natin ito, ang sabi ng Bible dito, yung narinig ni Yahweh ng mga reklamo na mabuti pa, namatay na lang kami sa Ehipto o kaya sa ilang. Alam mo, sabi ni Yahweh, gagawin niya ito doon sa 10 tiktik. Bakit? Minaliit nila ako. Minaliit nila ako. At hindi nila nakita ang kapangyarihan ko na kaya kong ibigay yung lupang pangako sa kanila. Ano po ang susi, mga kapatid? Kailangan, naroon po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Sabi ko nga kanina, sino ba sa atin ang walang problema? Alam niyo po, dumaan ako sa point na parang pakiramdam kulang pera. Talagang kulang. Pag iniisip ko naman, ba't ba ako nagkulang? 7 araw, sa loob ng 1 linggo, mamamasaheros lang ako, namamasada ako 3, 4 na araw. Siyempre, kukulangin. Di po ba? Pero pag naiisip ko, sabi ko, ngayon, pinipilit ko na magtrabaho ng at least mga 5 days a week. No? Ang nakakatuwa, pagka sa bawat araw na pagbiyahe ko, hindi ako kukulangin. Kasi nagtatrabaho ako. Sometimes ganun po naghahanap tayo sa Panginoon, pero ang totoo, tayo pala may pagkukulang. Minsan, sinisisi natin ng Diyos. Bakit kulang yung aking pananalapi? Ang tanong, nagtatrabaho ba tayo ng tama? Baka nagbubulak-bulak naman tayo, kaya hindi tayo kumikita. Di ba? Kasi yung biyaya ni Lord, nandyan lang. So, kailangan niya, para mapunta sa iyo yan, magtrabaho tayo. Yun yung nakita ko sa sarili ko noong mga previous. Sabi ko, bakit kaya ganun kulang? Kasi hindi pala ako nagtatrabaho ng tama. Mas marami pahinga. No? Mas marami pahinga. Paano kang kikita kung palagi ka namamahinga? No, ito yung natutuhan ko po. Pilit yung, sabi ko nga, dapat magkaroon ng solusyon yung problema. Kayo, kahit sa isang araw, pag kami lalakarin ako, bibiyahe ko kahit madaling araw, kahit isa lang. At least hindi ako 0. Dati kasi 0 Sa isang araw, wala talagang biyahe ano kikitain ko? Di ba? Ngayon, pag may gagawin ako, may lalakarin ako, bibiyahe muna ako sa madaling araw. Sa madaling araw, tama, mga alas 5 ng umaga. So, may kita ko. Ganun po ang, sometimes ganun nangyayari. Lagi nating sinisisi ang Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay. Pero totoo, tayo pala may problema, hindi si Lord. Lord, bakit ba binigyan mo ako ng ganitong problema?
Oy, baka mamaya yung problema na ikaw din ang may gawa. Sinisisi natin sa Diyos. So, ang hamon sa atin ng Panginoon, huwag tayong tumingin dun sa mga nakikita nating problema. Ay, hindi ko kaya yan. Malakas yan. Hindi, sa Diyos walang imposible, mga kapatid. Tulad ng kinanta natin, walang imposible. Lahat kaya ng Panginoon. May naalala po ako isang kanta. No? Sabi doon nung kanta, kakantahan ko na naman kayo. Sabi nung kanta, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Yun po ang lagi kong naalala. Ito, nung binabasa ko to, naalala ko yung kanta na yun. So, pag tayo kumakanta, dapat kiniklaim din po natin yan. Hindi basta kanta lang tayo ng kanta. Kailangan claim natin kinakanta natin. Para, alam mo, mangyari. Dito nga, nung pinag-aaralan ko ito mahirap pala yung nagsasalita ka ng negative. Dati sinasabi ko nung una, alam nyo, mga way back 90s, no? 90s to 20,000. Yan. Lagi kong sinasabi, kahit wala akong pera, may pera ako. Mga kapatid, lagi kong sinasabi yan. Kaya nga alam ni Manu, marami kong pera, Kala niya, nakapangasawa siya ng mayaman. Bukang bibigo kasi yon. Ngayon, meron din ng mga nagsabi, huwag kang dapat nagsasalita ng wala kang pera. Yung mga kapatid ko, lagi kong sinasabihan, kuya, huwag kang nagsasalita ng wala kang pera. Kasi kung ano daw yung lumalabas sa bibig natin, siyang nangyayari. Ngayon, kahit wala akong pera, may pera pa rin ako. Kasi yun ang mangyayari. Dito, pag binasa po ninyo ito, yung mga Israelita, nung sinabi nila at nagreklamo sila, mabuti pa namatay na kami sa Ehipto, kaya sa ilang. Yan po ang diniklaran ng kanilang bibig. Nung madinig ni Yahweh yon, ang sabi sa kanila, gagawin ko sa kanilang Moises, yung nadinig kong pinag-uusapan nila, mamamatay sila sa ilang at hindi sila makakapasok sa lupang pangako. Bakit? Kasi yun ang gusto nilang mangyari. Sinunod ng Panginoon yung gusto nila. Kaya pag binasa natin yung istorya nito hanggang sa katapusan ng chapter 14, 2 tao lamang ang nakapasok, yung ang kanilang ni Josue at saka ni Caleb. Kasi sila lang yung tumayo sa harapan ng Panginoon. Sila lang yung sumunod. Sila lang yung naniwala na kaya nilang gapiin yung mga kalaban nila. Yung 10, wala. Namatay sa ilang. Yun po ang kagandahan sa Lord. Kaya, naisip ko nga rin, dapat talaga hindi tayo nagsasalita ng mga negative. Baka bumalik din sa atin. Kung ano man yung mga sinasabi natin. So, dito, sa ating pinag-aralan, ang sabi ng Panginoon, kasama ninyo ako. Kasama. Kahit anong problema meron tayo, matuto tayong lumapit sa Panginoon. At siya naman nandiriyan. Mga promise niya, di po ba? Hindi kita iiwanan, di kita pababayaan. Promise ni Lord yan. May problema tayo, matuto tayong lumapit sa Panginoon. Hindi naman tayo tataboy ni Lord Yung mga Israelita nga nawalan tiwala sa Kanya Minaliit siya no? Pero still, mahal pa rin niya ang buong Israel. Bakit? Bayang pinili sila Tayo, nung nakipag-isa tayo sa Panginoon, di po ba? Tinuring niya tayong anak. Anak ang turing sa atin ng Lord Bakit tayo pababayaan? So, marahil, yun ang gusto ng Panginoon na i-mensahe sa atin sa gabing ito. Lagi nating isipin na ang Diyos po ay laging kasama natin. Matuto tayong magtiwala, matuto tayong dumipende. Huwag natin siyang bigyan ng limitasyon. Huwag natin siya ilagay sa isang kahon. Lord, dito ka lang. Dito ka lang, Lord. Sinilaki lang kahon, dito ka lang. Hindi. Hayaan natin kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Pagka ginawa po natin yan, makikita niyo ang kapurihan ng Panginoon at kadakilaan sa ating buhay. Minsan, ma-amaze tayo. Yung hindi natin inaasahan, nangyayari.
Ganun po kumilos ang Panginoon. So sa gabing ito po, bago tayo dumako sa ating mga prayer, isipin po natin yung nagawa ng Panginoon sa ating buhay. At huwag natin tingnan yung mga negatibong bagay na nangyari. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa mga negatibong bagay. Hindi ito makapaglalapit sa atin sa Panginoon. Ang isipin natin yung kabutihan ng Panginoon. Tayo minahal ng Panginoon. Sa kabila ng tayo ay nagkasala sa Kanya. Sa kabila ng tayo ay hindi sumusunod. Lagi nating isipin yung mga biyaya ng Panginoon. Araw-araw, lagi natin tinatanggap. Tapos, isang maliit na problema lang, nakakalimutan na natin yung sandamok. Sandamok ang tawag doon? Yung madaming biyaya ng Panginoon. Ganun po ang tao sometimes. Ang nakikita na lang yung kakulangan. Pero yung mga binigay ng Panginoon sa atin, magmula ng mali tayo hanggang ngayon, nakakalimutan natin. Dapat baliktarin natin. Ang isipin natin yung napakaraming biyayang tinanggap natin kaysa dun sa isang biyaya na maaaring na-late lang ng bigay sa atin. No? So sa gabing ito, bago tayo manalang, isipin po natin yung ginawa ng Panginoon. Hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, maging malapit tayo sa Kanya at matuto magtiwala. Ano man ang problema natin, ilapit natin sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible. Lahat kayang-kaya niyang gawin. Amen po ba mga kapatid? Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Na sa gabing ito, Panginoon, ay ipinahayag mo sa amin. Ano man ang kinakaharap namin sa buhay na ito, meron man kami mga suliranin, mga bagay na kulang sa amin. Sabi mo, Panginoon, kasama ka namin. Di mo kami iwanan, di kami pababayaan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na handang mag-supply ng aming mga pangailangan. Ikaw ang Diyos na handang magbigay ng solusyon sa bawat problema namin, Panginoon. Matuto kami, Panginoon, magtiwala sa iyo. At bigyan namin, Panginoon, ng espasyo, ikaw sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon, na makakilos. Huwag ka namin bigyan, Panginoon, ng limitasyon. Lord, sa aking mga kapatid na naririto, lahat po kami, Panginoon, ay maaaring may mga daladalang mga suliranin, mga bagay na nagpapagulo sa aming isipan. Subalit ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong inilalapit sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Handang tugunin ang aming mga pangangailangan. Handang ibigay ang aming pangangailangan, Panginoon. Kung meron man kami mga problema, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo, Panginoon. Nakikita mo po, Panginoon, kung ang aming mga sitwasyon, Panginoon. Lord, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. Maghari ka, Panginoon. Lord, sa gabi ito, binibigay namin po sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.